Ang salita ng tao, yung huling salita ng tao, mahalaga yun eh. Sa lahat ng tao, yung huling habilin sa mga mahal natin sa buhay, yung huling hinabilin sa atin, mahalaga sa atin yun eh. Di ba? Yung habilin. Kaya nga, kahit sa batas, meron tayo yung last will and testament. Kasi yun yung mga habilin niya. Pag ako'y pumanaw na, ito ang, yun nga, di ba? Ganun din yung mga nakaratay na sa banig ng karamdaman at malapit na silang mamayapa. Yung pag pinatawag na yung mga mahal sa buhay, yung sinasabi no, di ba? Lahat ng kamag-anak pumupunta para marinig yung ano ay habilin sa kanya. Ano ang mga iba ay humihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan doon sa kapwa na nagawan. Ang iba naman pinapakita nila yung pagmamahal nila doon sa huwag mag-alala, di ba? Mga ganon. Kaya minsan mahirap yung pag namatay ang isang sa katawang laman, namatay ang isang tao, hindi siya nakapagpaalam. Yung mga biglaang aksidente, kung yun nagkakaroon ng shock ang tao. Dahil hindi nila alam kung hindi man lang ako nakapagpaalam, di ba? Yung minsan narinig mga ganun Hindi man lang nakapagpaalam o hindi man lang nila nasabi yung dapat nilang sabihin doon sa mahal nila sa buhay. Yun. Sa ating Panginoong Jesus, ang huling mga salita niya sa krus ng Kalbaryo, taon-taon, inaalala ng mga tao. Diba? At ang iba, kabisado nila yun Yung pitong huling wika ng ating Panginoong Jesus. Ang unang-una roon, sa pitong wika ng Panginoong Jesus ay makikita sa Lucas 23:34. At sigurado, alam na rin nyo ito. Ganito ang nakalagay sa Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun yung wika ng Panginoong Jesus. Ano ang konteksto nito? Nung gabi ng Thursday, dinampot siya ng mga Romanong sundalo kasama si Judas. At ang ginawa ni Judas, pinagkanuno siya sa pamamagitan ng isang halik, diba? Para actually sinyalis ni Judas yun dahil hindi kilala ng mga Romano kung sino si Jesus. Sabi ni Judas, ang taong nilapitan ko at hinalikan ko, yun yung hulihin nyo. Kaya nung dating nila sa Garden of Gethsemane, pagdating ng Panginoon ni Judas, nilapitan niya ang Panginoong Jesus at hinalikan niya sa pisngi. Ang sabi ng Panginoon, ipagtatatwa mo ba ako sa pamamagitan ng halik? Diba? Dinampot na siya ng mga Romanong sundalo. Sila Pedro, kumuha ng tabak, tinaga yung tenga nung isang sundalo, tanggal yung tenga. Hinawakan ng Panginoon kinuha niya yung tenga at ikinabit, inilagay uli. Nagulat yung sundalo at
gumaling, nagkaroon ng himala. Tapos sinabi ng Panginoon kay Pedro, ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. At yung ibang mga disipulo niya, nagulat nung hinula ang Panginoon, akala nila kasama sila. Kanya-kanyang takbo na. Diba? Si Pedro, tumakbo na rin siguro dahil ang hindi namput lang si Jesus eh. Diba? Kasi nakataga siya ng tenga eh. Diba? Yeah. Pero bumalik si Pedro. Doon na sa pinagparusahan kay Jesus. Tapos doon, hindi na rin natin yung kwento, no? Tinatuan niya ng 3 beses. At tumilaok ang manok. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon na bago tumilaok bukas ng umaga, ang manok, itatatwa mo. Samantalang nung hapong yun, sabi, hindi kita itatatwa. Kaya sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok bukas ng umaga, 3 beses mo ako itatatwa. Naalala niya yun eh. Naiyak si Pedro, sabi niya, oo nga, ano? Diba? Yung mga ibang disipulo, wala rin doon. Kanya-kanya na. Dinala siya kay Pilato. Ay, kay Kon muna. Kay Herodes. Diba? Herodes ba o kay Pilato? Basta sa kanilang dalawa, di ba? Tapos, sabi ni Herodes, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi naman ni Jesus, ikaw ang may sabi noon. Diba? Tapos, parang dinala muna nga pala siya, hindi bago pala yon. Dinala muna sa Pariseo. Ang mga Pariseo, dinala siya kay Herodes. Diba? At yun nga, sabi, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ito, nag-claim tong hari siya ng mga Hudyo. Sabi, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi naman ni Herodes, siya, ang tingin niya sa sarili niya, siya ang hari ng Hudyo eh. Diba? Ikaw na may sabi noon, sabi ni Jesus, diba? Then, wala akong karapatan na hatulang ka dahil under tayo ng Roman eh. Kaya dinala siya kay Pilato. Pagdating na kay Pilato, balik niya yan kay Herodes dahil Hudyo yan eh. Ibig sabihin, nagtuturuan sila. Nung dinala si Jesus kay Herodes at kay Pilato, at doon sa Pariseo na nagdala, walang gustong magparusa sa kanya, kundi nagpapasapasahan sila. Lahat sila, malinis ako eh, hindi ko kita pa kuhan. Pero alam namin, dapat kang mamatay. Pero, bigay mo yan doon sa ganyan. Hindi ko jurisdiction to. Politika, no? Politika yun eh, nung unang panahon eh. Nagpapasapasaan si Herodes at si Pilato, tapos may mga Pariseo rin doon, di ba? Na nagbayad yung mga Pariseo na sa umigaw na, ipako sa krus. Parang rally ngayon, may mga bayad-bayad din eh, di ba? Diba? Then, ang Pilato at ang Herodes, pareho sila rin nagtuturo-turuan, parehong naglilins-linisan, di ba? Alam mo, ang tao, lahat ng tao, tingin nila sa sarili nila, mabuting tao sila. Doon sa konteksto ng sinaysay natin, si Pilato, ang tingin niya sa sarili niya, mabuting tao siya. Dapat niyang husgahan si Jesus. Si Herodes,
tingin niya, siya ang tagapamuno ng mga Hudyo, mabuting tao siya. Kaya dapat maparusahan si Jesus. Pero hindi siya magpaparusahan. Ang mga Pariseo, mga religious, lalo na, tingin nila, mabubuting tao sila. Kaya nga, gusto nilang ipapatay si Jesus dahil nag-claim na siya ay anak ng Diyos. Walang taong nag-claim na masamang tao. Walang pinagkaiba yan sa panahon natin ngayon. Lahat ng tao na isinilang, tingin nila sa sarili nila, mabuting tao sila. Meron ba nagsasabing masamang tao siya? Wala, di ba? Pwedeng sabihin, may kasalanan ako, pero hindi ako masamang tao. Di ba? Tanggap nila na nagkakamali. Pero yung ginagawa ko, mabuti. Di ba? Si Pilato, isipin nyo mabuti ha. Si Pilato, ganun yung iniisip eh. Si Herodes, ganun din yung iniisip. Yung mga Pariseo, ganun din. Lalo na yung mga Romano na naghampas-hampas kay Jesus. Tingin nila, mabuting tao sila. Diba? Lalo na nung ipinako na si Jesus sa krus. Tingin nila sa sarili nila, mabuting tao sila. Diba? Kaya nga, tinutyapan nila si Jesus nung nasa krus na eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Patunayan mo ngayon na gumawa ka ng himala. Titingnan natin kung paano ka bababa. Diba? Kahit nga yung nasa krus ng katabi niya, tingin nila, mabuting tao sila. Diba? Alam na nila, sentensyado na sila eh. Diba? Sabi nung isa, kung ikaw ang Kristo, ibaba mo, iligtas mo ang sarili, pati na kami. Yung iba, nagsugal pa. Nakita yung damit ni Jesus. Oh. Nagsapalaran pa yung damit ni Jesus. Tingin nila, tama yung ginagawa nila. Magtanong ka sa nagsasabong dyan, isabong? Tama ba yung ginagawa nila? Hindi. Libangan lang to. Diba? O yung nangungutya. Diba? Mga kuwan, diba? Yung kay Jesus may nangungutya, diba? Libangan lang to. Diba? Diba? Yung mga ganun eh. O si Pilato na naghugas kamay. Wala akong kasalanan, kaya nga ako naghugas kamay eh. Politika lang to. Diba? Kaya, ang unang salita ng Panginoon, Ama, patawarin mo po sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang gawa. Hindi alam ng mga tao ang kanilang ginagawa. Alam nila, di ba? Alam nila. Alam ng bawat tao ang kasalanan niya. Pero bakit sinabi ng Panginoong Hesus? Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dahil hindi nanonood. Wala silang unawa. Yun. Spiritual, ignorante sila. Pampisikal, kaya mo patunayan tama ka eh. Pero, pagdating sa spiritual, ignorante ang tao sa katotohanan. Diba? Ay, si Jesus alam yun eh. Napaka-ignorante ng mga taong ito. Naawa siya eh. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Sila rin ang magdadala nito. Diba? Yun ang
Sa mababaw na salita, yun ang ibig sabihin nun eh. Yung kasalanan nilang ginagawa na ginajustify nila, kinuhugas kamay nila, pinagmamalaki nila, iniyayabang nila yung ginagawa nilang sama, o nagsasama silang gawin yung masama, sila rin ang magdadala nun. Kaya ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kasi kung bukas lang ang kanilang matang espiritual, hindi nila gagawin yun. Diba? Si Pilato hindi maghuhugas ng kamay. Yung mga Pariseo hindi magbabayad doon sa mga tao para sumigaw ng ipako sa krus. Yung mga sundalo hindi magsusugal para lang sa isang kapirasong damit. At yung mga tao hindi maghihintay na tingnan nga natin kung ikaw nga ang Kristo, bababa ka nga talaga. O yung nakapako dun sa cross, hindi niya gagawin yung pukot ka niya si Jesus na ligtas mo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ligtas mo yung sarili, pati na rin kami. Diba? Kasi bukas ang spiritual na mata nila. Diba? Yun yung magandang example ng Panginoon doon sa krus na sa gitna ng suffering niya, na nasasaktan siya, kaya niyang manalangin. Diba? Minsan ang tayo, pagka nasaktan na tayo, ayaw na natin manalangin eh. Diba? Parang gusto nating sisihin ng Diyos eh. Diba? Pero ang Panginoong Jesus, diba? Kahit nasasaktan siya, kahit nagsasuffer siya, tama pa rin yung relasyon niya sa Diyos Ama. Diba? Lord, Ama. Diba? Tinatawag pa rin niya ang Diyos. Kaya ganun din tayo. Na anumang suffering natin sa buhay, persecution man yan, problema man yan, tumawag pa rin tayo sa Diyos. At patawarin pa rin natin yung gumagawa sa atin ng masama. Diba? Dahil si Jesus ay yung ginagaya natin eh. Diba? Bilang mga Kristiyano, yun talaga, si Jesus talagang acting example eh, ng pamumuhay natin. Ang nakakagawa lang nun, kung nasa iyo si Kristo. Diba? Napahid na nasasuffer ka, kaya mong tumawag sa Diyos na, Lord, tulungan mo po ako. Kahit nagsasuffer ka, kaya mo rin, Lord, patawarin mo yung nakakagawa nito sa akin. Diba? Sa daigdig, hindi ganun. Diba? Pero sa ating nakakilala na sa Diyos, ganun ang dapat ugali natin. Diba? Well, sa totoo lang, matatagal na tayong Kristiyano eh. Diba? And every year na lang narinig natin yung 7 last word na yan eh. Yung Ama, patawarin mo po. Ano natin yan ibig sabihin nun eh? Na willing ang Panginoon na magpatawad. Ganun din tayo dapat. Willing ang Panginoon na mahabag pa rin sa mga nakakasakit sa Kanya. Diba? Dahil yun yung mensahe talaga ni Jesus. Kaya ipinarinig niya yung salitang yun sa atin. Kaya naisulat yun. Para maramdaman ng tao. Yung suffering lang yung physical eh.
Pero yung bukas yung pangunawa mong spiritual, hindi ka ignorante sa bagay na spiritual. Diba? Ang mata natin nakatingin sa bagay na spiritual. Na nakikita natin na yung mga gumagawa ng mali, yung mga tao na sa mundo na hindi tama yung ginagawa. Sana alam lang nyo yung katotohanan. Diba? Kung alam lang nyo, hindi ganyan gagawin mo. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na binuksan tayo ng Diyos ang ating spiritual na buhay. Diba? Imagine, sa dami-dami ng tao, tayo yung binigyan ng ganun. Pinili tayo ng Diyos na makakilala sa Kanya. Diba? And kung tunay nga kilala natin ang Panginoon, ipamuhay natin. Dahil sa totoo lang, ako tagal-tagal ko nang nangangaral. Yung ganitong mensahe, ang sasabihin ng iba, hindi practical yan. Talagang hindi practical. Sa pangkaraniwang buhay. Pero sa buhay espiritual, yan ang tama. Di ba? Iba ang sa sanlibutan, iba ang sa spiritual. Diba? Kaya maraming hindi makikinig ng ganyan. Ay, pagka ganyan ang ginawa mo, abusuhin ka. Di ba? Yan ang maririnig mo sa labas eh. Mangaral ka ng ganyan. Pag ganyan ang ginawa mo, magsasuffer ka lalo. Pero hindi nila alam na merong ligaya pag malapit ka sa Diyos eh. Diba? Merong ligaya na lagi mong nakakausap ang Diyos Ama. Diba? Yun yung pinagkaiba talaga. Diba? Yun yung pinagkaiba ng buhay ni Kristo na kay Kristo at ang buhay na wala kay Kristo. Yun lang po.